So kagabi, napag-usapan namin ni agent ng bayan, ni Agent Morales, ang patungkol po dito sa warrant of arrest ni Maharlika ng inyong Palanggingging. Alright, tignan natin si Palanggingging ha, kung nandiyan dyan, andyan pala tayo. Dahil napag-alaman, meron palang nakarating kay Agent Morales, dahil naman si Agent Morales, dating polis yan, dating lingkod bayan, na tinatakot ng mga hunghang itong mga polis na pwedeng sumilip sumilip sa warrant of arrest ni Maharlika. Diba, nung nakaraan ay inisplok ko sa inyo na although yung una palang warrant of arrest ay ipinagbalakihan ni Taberna noong 2022. Pero yung mga sumunod na warrant of arrest against Maharlika, na pinailan nila ako ng case na cyber libel, ay hindi na po yan ipinaalam sa akin. So napag-alaman ng mga kachika boom boom ni agent ng bayan na winawarning o tinatakot, sinisindak yung mga polis na kapag daw ay nakipag-usap sa akin o nagbigay sa akin ng impormasyon, ay mananagot sila. So muli, ito po ang larawan ng inyong gobyernong Kabangagan. Bakit kamo? Nabuking ko sila. Okay? Nabuking ko sila. Unang-una, na nabuking natin na nag-fabricate ng peking address si Taberna. Diba, noong 2022. Para isakatuparan niya, I don't know kung alam ng fiskal at ng prosecutor, hindi natin alam kung nag-collaborate sila lahat para pikiin yung address ko para in order for them na i-issue itong warrant of arrest. Mga kababayan, meron po yan, paulit-ulit kung sinasabi, meron yang legal consequence. Ibig sabihin, mananagot yung mga buwaka ng ginemis na yan, meron din silang criminal liability sa pag-fake nila ng address against me. So ngayon, dahil nawindang, ayan, nawindang ang mga yawa dahil nalaman ko na hindi lang po isang warrant of arrest ang inisyu nila sa akin 2022, meron silang inisyu noong 2024, warrant of arrest 4 mula kay Zaldico, tapos yung isang designer na scammer 4, 5, 6, yung pagkakaalam ko 6 na warrant of arrest. At hawak ko po yung warrant of arrest na yan. Sabi ko sa inyo, marami tayong mga puting ahas. Hindi po lahat ng mga pulis ng Pilipinas ay masama na kasing sama ni Torre ni Marbil na okay lang mag-singhot. So mga kababayan, din ngayon, di ba, yung kanilang press release na papaila nila ako ng inciting to sedition. Sinabi yan ng NBI na, si Maharlika ay papaila ng inciting to sedition, Mamaya, pag-usapan natin yung vlogger at saka yung mainstream media. So sabi ko nga kanina sa inyo, merong mga criminal liability yan. Kasi falsification of public document yung ginawa ni Taberna, ang ginawa ni Quiñones, ang ginawa ni Zaldico, at ang kung may sabuatan muli, etong piskal at ang prosecutor na nag-issue ng mga yan. Meron pong kulong yan, mga kababayan. Tinitingnan natin dito sa Batas ng Pilipinas, Falsification of Documents Article under 171, okay, ito ay may parusa, may criminal offense. Kaya Taberna, wag kang pasisigurong buwaka ng kinaka. According dito sa batas, may penalty po yan. 12 years to 1 day. Up to 20 years ang pagpa-falsify ng document. Another nilabag nila sa batas yung administrative sanctions na tinatawag na pwedeng i-disbar, i-suspend itong mga fiscal, itong mga prosecutor, at sila ay mananagot kung sila ay mapatunayan na nag-connive sila kay Lisa Tanas, kay Taberna, kay Quiñones, kay Ko. Kaya gano'n na lang ang galit nila nang nalaman nila na alam ko na meron akong warrant of arrest. Sinekreto po nila yan. And according sa batas, meron din silang civil liability. Okay? Kasi mga kababayan, kung ako ay, let's say for example, gumawa sila ng, kunyari ay napa-aresto nila ako dyan sa Pilipinas
sa visa ng mga peke, ay marami silang nilabag na batas. Maraming binabasa ko ngayon dito, okay, criminal conspiracy, ang prosecutor, kunyari, at ang plaintiff, yun nga, at fiscal ay talagang sabwatan sila, mga kababayan, ay mayroon sila talagang pananagutan sa batas. Hindi lang si Maharlika na ginawa nila ng fabricated address at fabricated crime. Ayon dito, abuse of office. The prosecutor and fiscal, sabi dito, ay may pananagutan muli kasi kung ito ay politically motivated at ito ay nabayaran sila ng mga jutang ginimes sa mga bangag na mga administrasyon. Now, mga kababayan, okay, tabi na natin yung batas-batas na yan. Ganun pa man, kaya galit na galit, nag-usap kami ni JM, ang mga bangag kasi nalaman ko, hindi na po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang standing na warrant of arrest right now. Laban kay Maharlika, kasi nga, mga kababayan, ito ay kanilang pinabricate. Ayan. So, pinabricate nila itong warrant of arrest na ito. Kaya ngayon, natatakot sila. Ayan. So, natatakot sila ngayon, mga kababayan, dahil nalaman ko nga. Kasi kitang-kita nyo naman. Hindi naman ako nagtatago. Di ba? Nasa social... Wait. Walang audio? No. Wait a minute. Baka sila lang walang audio. Wait a minute, ha? Oh, okay. Tingnan natin to. May audio ba ako, mga hitad? O baka naman, I think I'm good. Baka sa kabila. Ano to? Baka sa kabilang Show mo. May audio ba ako, mga hitad? Oh, meron naman pala. Wala daw sound. Okay. Ito, naririnig ko na. Meron na. Or double check mo na to. Okay, may audio na ba tayo? Sabi naman, talagang intense yung mga pinag-uusapan natin. Diba? O, ito muna. So ngayon, mga kababayan, I'm good. Ngayon, mga palangga, so, anong dapat ang ginawa nila para pero kung titignan mo talaga, okay, kasi ganito yan. Kung titignan mo, hindi sila dapat nakapag-issue ng SOMO, ng warrant of arrest, kung sila ay ginawa nila ang tamang proseso. Kaso inabuso nila ang kapangyarihan, inabuso nila ang batas. Gumawa sila ng peking address para maisakatuparan nga nila, mga kababayan, etong kanilang warrant of arrest na isinikreto nila. Bakit nila isinikreto? Bakit? Ano ang sagot? Kasi ine-expect nila na pag ako ay bumalik or magbakasyon sa Pilipinas, wala akong kamuang-muang, wala akong kaalam-alam, kasi nag-fabricate sila ng istorya, dadamputin nila ako sa airport. Which is yan ang sinabi mismo ni NBI Director Jolul Santiago, na dadamputin nila ang mga vloggers, lalo na ako, ahantingin pa ako sa Amerika. Secret warrant. Yes, sinikreto nila yan. At yung mga warrant na yan ay ginagamit ko rin pang laban against sa kanila. So ngayon, sinabihan na nila yung mga pulis, di ba, sa Albay, meron ako. Sa Legazpi Albay, gawa-gawa yan ni Saldi ko. Yan dapat ang kasuhan yung mga pinangbuwakan ng Ginimes na yan. Sa Makati meron at sa Pampanga. Yan si Taberna. Si Taberna naman, ipinagmalaki na yung katangahan niya, ipinagmalaki na yung pagiging evil niya na nag-fabricate siya ng address. Kaya dapat yan, ina-unfollow nyo na, nilulubog nyo na sa kumunoy kasi walang Diyos yan. Jijimonyo yan. Dahil ang tunay na maka-Diyos ay hindi kayang gumawa ng peking address, hindi nagpapasa ilalim sa kipay ni Lisa para gumawa ng address. So, sikreto nila na nagbabakasakali sila na pag bumalik ako ng Pilipinas o magbakasyon ako dyan, ay kadadamputin ako. Kasi their intention is what? Patayin, gurgurin si Maharlika, i-torture o kunwari na namatay din sa kulungan or something. Yan ang evil plan ni Lisa Tanas. Kaya galit na galit daw ngayon ang kumukumpas dyan sa PNP. Okay? Na sinabihan ang mga certain police officers na wag makipag-usap kay Maharlika.
excuse me, hindi ko naman sila kausap na diretsyo. Meron tayong angel. Alright? Meron tayong angel dyan, mga kababayan. So, ang ginawa sana nila, kung talagang totoong valid, itong kanilang mga kaso laban sa akin, pwede naman silang makipag-ugnayan, di ba? Nananakot nga sila noon. Makipag-ugnayan sila sa DFA, makipag-ugnayan sila sa US government. Di ba, last year na yon, June. Tapos ngayon, last month, di ba nananakot sila na kapag puno na yung salop, sabi ni NBI Director, ay dapat nang kalusin at i-hunt nila ako. They will hunt me down here in the States. For the record, mga kababayan, wala pa pong kaso na isinampa si Bangag na defamation case dito sa California court. Okay? Kasi the only thing na mapanagot niya ako kung ako ay nagsisinungaling patungkol dito sa Pulburon video at yung kanyang pagiging addictus, magpa-file siya ng case katulad ng 4 na case na pinal ng kanilang mga proxy mga proxy judgment dito. One case, dismissed with prejudice, hindi yan inulat ng mainstream media. Kaya yung mga media na yan, di ba nabasa ko dyan sa News 5 na nagkaroon ng parang debate dyan sa News 5. Ba't nyo ko inimbita? Diba? Ako yung pinaka-the best doon. Dapat inimbitan niyo ako News 5 at nang nagbakbakan tayo ng, ng katotohanan. Ngayon, mga kababayan, eto nga, so pupunta tayo doon mamaya. Kasi isulat ko nga yung question doon kay Clarissa Taratara. Okay, ay, dyan siguro sa News 5. So ngayon, mga kababayan, eto ngayon, galit na galit ang pamunuan ng mga bangag. Dahil nalaman ko yung sekreto nilang warrant of arrest. Ito pong warrant of arrest na ito, hindi dapat ito isinisekreto. Kasi dapat gumawa sila ng hakbang dahil di naman ako nagtatago. Diba? Pa-travel-travel nga ako, diba? Papuntang Netherlands, Europa, Paris, Thailand. Saan ba ako pumunta recent itong year na to? I've been to UK, Paris, I miss Paris, diba? Arte. Belgium, saan pa ba ako pumunta? Italia, Barcelona, and now Netherlands, last month Netherlands, di ba? Hindi ako nagtatago kung sila ay lalaban ng harapan. At dapat nag-issue sila, meron yan through electronic notice na, ngoy, ikaw, maharlika, ay kinakasuhan kita. Pero hindi nga nila dapat yan maisakatuparan kasi wala po akong address sa Pilipinas. Hindi na po ako nakatira dyan. Ang buong pamilya ko ay nandito na. Wala na po ako babalikan sa Pilipinas. So, kaya nag-invento sila ng address. Kaya, sabi ko nga kanina, binasa natin ang batas, siniskan natin, na sila ay may pananagutan. Kaya ngayon, gigil na naman sila kung sino yung aking puting ahas, kung bakit nalaman ko yung kanilang secret warrant of arrest. Di ba? Kasi akala nila, sila lang ang may kakayahan, manggipit. Pero tayo, hindi tayo nanggigipit. Kumukuha tayo ng information sa mga taong concerned sa atin dahil ang ginawa nila ay fabricated crime, katulad ng ginawa ni Lisa Tanas, ni Francis Lloyd Tichua, kay distressed mother, kay Sheena Makapidig, kaya nakidnap yung 2 bata. Katulad ng ginagawa nilang kaso dito kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers. So ngayon, mga kababayan, kahapon dyan, sa Pilipinas ay nagkaroon sila ng debate. Gusto ko lang sagutin itong isa sa mga katanungan doon na live na naman si Taratara. Okay, live na naman siya. So tingnan natin lang dito. So ngayon, meron doon katanungan si Taratara na paano daw bini-verify, mga kababayan, gulo ng computer ko may problema na yata taga. Paano mo daw ng isang, pinagdedebatehan yung accountability ng mainstream media, ng mga reporters, at ng mga social media influencer. Lalo na yung mga politically inclined social media influencer. Parang tinatanong ni Taratara doon na paano daw ba ang steps or way ng isang social media influencer para i-verify
ang kanyang mga information. Valid naman yung tanong. Tapos ang sagot doon ni Byron is, yung iba daw doon sabi niya ay opinion, may certain na tinanong doon na based daw yun sa kanyang opinion. I don't know kung ano yung particular na sinasabi niya based sa opinion, pero kung ako noon ang tinanong, hindi man nila ako inimbita, hindi sasagutin ko dito, paano bini-verify ni Maharlika ang kanyang mga informante? Number one, ano yung pinag-uusapan natin? Ano yung information? Anong particular na ebidensya ang pinag-ano natin? Okay, na pinag-usapan natin. Okay, let's talk about Pulburon video. Paano ni Maharlika binerify yung pagsisinghot ni Bangag Jr. ng Pulburon? Yan ba ay pinost ko right away? Never ever. Hindi ko yan pinost. Ang sabi ko sa aking informante, siguraduhin muna natin na ipa-authenticate natin yan. Kasi baka masunog tayo dyan, baka mapaso tayo dyan, baka, not only that, para mayroon tayong magamit na papeles na isampal natin sa kanila sa oras na magkaso-kaso sila. Kaya pina-authenticate yan. That's how I verify my information at may ebidensya. At kung ako tatanungin doon ni Corina, ang sasabihin sa kanya, actually, you don't need to verify anymore because the evidence speak for itself. Kitang-kita na ang mukha ni Bangag ay sumisingot. Kahit ano pang sasabihin nyo, allegedly, kamukha ni Bangag na sumisingot, nagmumura ang katotohanan na si Bangag ay sumisingot. And aside from that, okay, dahil pina-authenticate, yun yung sinasagot lang natin yung way of questioning nila dito na paano ninyo na mga vloggers, okay? Masahin ito mamaya. Na mga vloggers, makinig kayo ng mga vloggers para huwag kayo tira ng tira sa mga fake news. Ako wala akong dineliver na fake news dito. Okay? Lahat dito is factual, opinion, panaginip or something like that. So, pina-authenticate yung video na yon ni Bangag na sumisinghot. Hindi yun haka-haka ko lang or hindi yun opinion. Dahil binigyan tayo ng material, ng ebidensya na sumisinghot si Bangag, so pina-authenticate natin sa labas ng Amerika. So kaya inilabas ko yung video na yan dito noong July 2024. Dito sa Amerika, not in Vancouver. At dahil nagkagulo na ang mga Bangag, mga kababayan, ang mga Bangag ay decided na ipa-authenticate muli dito sa Amerika. Kaya dalawa ang authentication yan. So, hindi lang kayo mainstream media ang marunong mag-verify, ang marunong magtingin ng inyong mga sources na, kasi parang ang dating, tayo mga mainstream media, inaano nila na tayo ay fake news and everything, ganyan-ganyan. Balikan ko kayo, mainstream media, kasi this is social media versus mainstream media. Nung inilabas ni Barbers ang kanyang statement sa loob ng Kongreso at sa labas ng Kongreso sa kanyang mga interview na ang mga vloggers ay binabayaran ng Pogo, binabayaran ng China, the same thing na sinabi ng isang addictus, sinabi naman ng tatay niya na addictus siya, si Katrina Ponce, di ba? Na sinasabi niya si Maharlika at si Sas ay bayaran ng China. Kayo ba na mainstream media, ginawa ba ninyo ang inyong ang inyong trabaho, 'di ba? Na inyong i-verify ang sinabi ni Barbers, ang sinabi ni Katrina Ponce na kami ay bayaran ng China. Tinanong niyo ba siya, Katrina Ponce, Barbers, paano mo nasabi na si Maharlika, na si Sas ay binayaran ng China? Mayroon po ba kayong ebidensya? Sino po ba ang source ninyo? Since kayo ay kongresista, kayo ay appointee ni Bangag, dahil kayo ay siguradong-sigurado na bayaran ng China at the fact na kayo ay may pondo ng pera ng bayan, dapat kayo ay mayroong resources para mag-imbestiga bago ninyo ilabas yung mga sinasabi ninyong bayaran ng China. Pero ginawa ba yan ng mga julul, ng mga politiko, ng mga media? Ginawa nyo ba yan? Ang inyong accountability, ang inyong duty to the Filipino people as fourth estate, okay, na magbigay ng fair and balanced reporting,
Ginawa nyo ba yan? Tinanong nyo ba yung mga buwaka ng inang yan? Diba? Pero ako, tanungin mo ako, Corina, kung ano ang ginawa ko. Yun, pina-authenticate ko bago ko inilabas ang video. Tapos ngayon, dahil authenticated yan, kayong mga media, pinipilit nyo na ito ay what? Ito ay AI. Putang ina, ang daming nyong pera. Milyon-milyon ang kinakita nyo sa inyong mga kasinungalingang balita. Ano ba naman yung magbayad kayo galing sa pera nyo, ha? Kung talagang kayo ay para sa fair reporting, I challenge you na magbayad kayo ng isang legitimate forensic expert dito sa Amerika. Total may mga tao kayo dito at nang maisampal ninyo kay Bangag. Kaso hindi nyo gagawin yan kasi it's either bayad kayo o takot kayo. So yan ang mga sagot doon dapat, doon kung ako ang tatanungin. Diba? Kasi tinatanong nila, sinasabi nila doon na ang media daw ay mayroong, what do you call it, na ito ay sumusunod sa mga guidelines, diba? At kumpara daw dito sa ating mga social media influencer, tama naman sila. Pero sumusunod ba kayo sa mga guidelines sa inyong, what do you call it, sa ethics of the press? Diba? Sumusunod ba kayo na magbigay kayo ng unbiased reporting? Di ba hindi naman kayo sumusunod? Yung sinasabi nyo, in-explain kasi nila doon, yung mga guests nila, from news gathering daw, to cameraman, at hindi daw basta yan nire-report ng mga reporter, o pinapublish ng mga editor. Dapat daw, ang ginagawa daw doon, bago daw i-publish ng editor, yung mga balita o yung mga report mula sa field, ay nakatabi daw o nakatabi doon sa desk, sa news desk. Yun ang pagkakapaliwanag nila doon eh. After na i-submit doon sa news desk, nakatingin daw yung reporter doon, mga kababayan, para tignan yung i-check. Kasi kasama yan, i-check mo yung grammar, i-check mo yung date, place. Kasi pinag-aralan ko rin naman yan eh. Date, place, county. Kaya nga alam ko ang county ng Southern California ay Riverside County, kung doon ba yan nangyari, Orange County, kung doon ba yan nangyari, Los Angeles County, diba, San Bernardino County, Ventura County. Yan ang pinag-aralan ko dito sa UCLA Extension na nag-aaral ako. Una namin inaral yung mga county kasi baka mamaya nasa Orange County ka nagre-report, ang sinabi mo nasa Riverside County. So yun yung mga ganon. Yun ang mga ibig nila sabihin doon na pinapaliwanag nila na dapat daw nakatabi yung reporter. Okay, my question, mga kababayan. Ay, yung mga field reporter, katulad yung mga nag-report sa Hague, nakatabi ba yun? Hindi naman nakatabi yun eh. Magaganon-ganon lang ng mga manyan. Boom! Ipo-forward nila sa Maynila o kung saan man ang kanilang opisina. Kung nasa New York sila, nagbabalta, submit sa news desk. Wala yung reporter doon, lalo na kung ang reporter ay field reporter. Pero syempre, ang mga media, talunan kasi kayo. You know, napakatalunan nyo kasi mga kababayan sa inyong mga tawag dito. Hindi naman lahat, pero mostly, mga talunan kayo kasi sinasabi nyo yun na nagpa-fact check kayo, fact checking. Nagpa-fact check kayo, pero yung mga binanggit ko kanina, yung kasinungalingan ni Ponce, kasinungalingan ni Bangag, hindi nyo man lang kinounter. Si Bangag, nung sinabi niya na walang police, walang baril na pumasok doon sa KOJC compound. Di ba? Hindi nyo naman pinakcheck yun. Ang ginawa nyo ba ang inyong duty? Wala kayong ginawa. Kaya wag kayo magsabi na kayo ay sumusunod sa tamang proseso. Totoo yan na inaayos yung mga sentence, grammatical, error, structures ng mga sentences, di ba? Kung may mga quotations, yun ang naalala ko, kung may mga quote ng isang famous or something, di ba? O ng isang personalidad. So, yan ang mga tinitignan dyan dapat, mga kababayan. Pero, kaya sila na galit dito sa atin, mga palangga, sa ating mga mainstream media, dahil nga naman, ang layo-layo ng agwat natin sa kanila. Kasi right there and then, pinapanood tayo, bakit ba ang mga Pilipino o mga tao ay nagre-resort sa social media? Dahil, mas may credibility kami.
Kung wala kaming credibility, hindi kami panonoorin. Maliban na lang dun sa mga dugyot ninyong, mga bangag vloggers ninyo, na maliban sa mga pangit na, di ba? Maliban sa mga amoy luga, yung mga itsura nila, amoy luga, na katulad ni Lisa Tanas, o di ba? Ayun talaga ay walang credibility. Bakit si Maharlika ay namamayagpag pa rin ang alindog? Sa kabila ng 2 Facebook page ang pinatumbad ng mga bangag. Kung hindi tayo nagsasabi ng totoo, okay, iiwanan tayo ng ating mga viewers. Pero bakit minamahal? Thank you palangga sa pagmamahal nyo sa akin. I love you. Okay? So bakit tayo ay minamahal? Dahil ang mga balita natin dito, hindi lang opinion, kundi mga expose. Katulad nung in-expose ko. Okay, tatanungin mo ko, Corina. Dito na ako sasagot. May tanong ka doon eh. Hanapin nga daw. May tanong siya doon, mga kababayan, kung ano daw, kung pangalan nito, ang tanong niya doon sa mga vloggers na yun na nga kung paano ito bine-verify yung mga dokumento, nung inilabas ko yung memo, alright? Memo ng police ng PNP na hindi na bawal mag-like, mag-share, like, share, comment, or mag-interaction ang mga pulis. Hindi mo na kailangan pang maraming verification. Sabi ko nga, yung ebidensya, yung memo na may pirma ng PNP head nila, yan ay magpapagpapatunay na ang sinasabi ni Maharlika ay factual. Diba? Nung inilabas ko ang authority to op, pre-op, na si Marcos Jr. ay i-raid na dapat ni agent ng bayan, Agent Morales, na kasamang sumisingot ni Maricel sa kaniyang 46C. Diba? Ano ang nangyari doon? Naglabas ang Tribune na si Maharlika may sinilabas, tas later on, after a few hours, kinausap ng mga bangag na ipa-take down yung authority to op at saka yung mga dokumento na yon. Okay? Pero ano ang nangyari? May lumabas na testigong buhay. Kaya nga lumabas si Agent Morales na nagpapatunay na oo, totoo yung pre-op, authority to op na inilabas ni Hitad Maharlika na yan dahil si Agent Morales mismo nagsabi na ako ang PIDEA agent nung mga panahon na yon na i-raid sana namin si bangag na sumisingot kasama or nandoon sa condominium ni Maricel, kaso lang ay inimpluwensyahan ni Paquito Ochoa na kasama ni Lisa Tanas nung time na yon at nung time na yon sa kanyang law firm at kanilang inimpluwensyahan panahon ni Noynoy yon na hindi pinatuloy or pinigil yung raid na yon. So ganun ko kayo sasagutin. Diba? Ano yung mga tanong ninyo? Alright? Ngayon sabi may nabasa ko kanina, fake news daw na sinabi ko na si Lisa Tanas ay nakakulong. Kayo ang fake news. Okay? Kasi ang sinabi ko, na hold. Okay? Hindi ko sinabing nakakulong siya forever. Ang sabi ko, meron siyang extended immunity according to my informer. Hindi ko sinabing nakakulong siya, makukulong siya ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaya siya na-release, hindi ko lang alam kung kailan siya na-release, pero siya ay hinold. Iba yung hinold sa ikinulong ka sa jail. Kasi ikaw ay na-convict ka na, di ba? Or whatever. Yun. Kaya kayo ang gumagawa, nag-invento kayo ng fake news na sinasabi ni Maharlika, gumagawa kayo ng cue cards against me sa mga sinasabi ko daw, pero wala naman akong sinabi. Di ba? So sasagutin ko kahit balikan nyo ang aking face, ang aking dada nung Marso. Dahil March 8 yan na si Tanto ko, yung entourage ni Lisa Tanas na hindi nga lang binigyan ng sympathy message or condolences ang pamilya. So kayo ang fake news. Mga jutang dini na kayong mga uhugin. Alright? So sagutin natin to mga kababayan. Paki-share nyo. Kailangan maging 500,000 na tayo sa ating YouTube channel. Kaya galit na galit itong mga bangag na ito. Katulad dito mga tanong na ito. Tingnan natin to. Alright? Okay. By the way,
yung absentee voting sa mga pulis. Nako, mga pulis, kailangan bumoto kayo at nako, baka dayain ng mga buhaka ng ina yung mga boto ninyo. I'll talk about that later. So, basahin lang natin to. Ang sabi dito ay doon sa Manindigan. Okay, yung kanilang show na Manindigan. Binabasa natin to. Kanina maraming mga pinagsasabi sila dito. Basta sagot-sagutin lang natin to ng bonggang-bongga. May sinabi dito, alright. Okay. Sabi dito, ayon kay Vergel Santos ng Center for Media Freedom of Responsibility, maaaring mayroong pagkukulang sa traditional media o pwede umanong dahil din sa kultura ng mga botante. Ano ba pinagsasabi niya dito? Ang sabi kasi sa programa nila na Manindigan, sinagot ng mga representante ng mainstream media at social media ang tanong kung bakit sa tingin nila ay may maraming sumisikat na political blogger kaysa sa traditional reporters. Ayon daw kay Vergel Santos ng Center for Media Freedom and Responsibility, maaring mayroong pagkukulang sa traditional media o pwede umanong dahil din sa kultura ng mga botante na either fanatical or cultish. Ngayon mga kababayan, sasagutin ko yan kung bakit maraming nakikinig sa mga social media influencer. Tandaan nyo, ako ang may hawak ng trono Kailangan ko magyabang. 2015, ako ang may hawak ng trono na hindi nagkubli sa mga eming mga meme o sa mga cartoon character na picture profile. Inilabas ko yung pagmumukha ko. Kaya nung 2015, nagkaroon ng chance ang mga Pilipino, ang mga political vloggers na magkaroon ng lakas ng loob. At dahil yan kay Maharlika. Yung iba, yung nandoon, yung mamamatay na, nagtatago pa yan. Nagtatago pa yan noon. Wala yang tapang. Nung nagkaroon na ng proteksyon, nagtapang-tapangan. Ako, hanggang ngayon, wala akong sinasada ng politiko, walang tumutulong sa akin financially, nilalabanan ko lahat ng mga kalaban sa aking makakaya. Kaya niyo ako minahal, right? Walang politiko. Ay, inaaway ko pa ngayon ibang kakampi, lalo na kung mga leche sila, di ba? Nakita niyo naman yan, Camus at Jane Rose. O wala akong ganyan. So ngayon, dahil tumapang na itong mga social media influencer dito, pero yung iba talaga, katulad ng mga dugyot at makukyoho o mga lugain na mga vloggers ni Bangag na mga bayarang, mga ngepa. Not Maharlika, darling. Okay, sabi niya dito, ayon naman kay Orion, kaibigan natin to, hindi nga kami nakikita, supposedly pagkikita kami to. Alright, nagkakataon daw na walang limit o space limitation sa social media tulad ng pahayagan. Meron din daw manong tunay na bihasa sa kanilang fields na nagpapahayag ng kaalaman nila sa social media, kaya sila napapakinggan. Okay. Ngayon, kasi daw, sabi naman daw ni Byron, ang mga Pinoy ay sa social media dahil ang mga Pinoy ay nasa social media dahil nakaka-relate sila at maaari nilang sabihin ang nararamdaman nila kaugnay sa issue. Alam mo, simple lang naman. Kaya galit na galit sa atin, okay, ang gobyerno ng mga bangag. Kasi nga, at ang mainstream media, nauungusan namin kayo. Unang-una, lahat kayo playing safe. Kitang-kita nyo na nagmumura na ang ebidensya. Hindi nyo pa rin binuulat ng tama. Diba? Wala pa rin kayong balls. Pero si Maharlika, walang takot na inilabas ang pagsisingot ni Bangag. Walang takot na inilabas na ang pagkasangkot ni Michael Mas sa smuggling na involved ang mga Marcos, ang mga Bangag, at ito ay inappoint pa nila as special envoy to China. Yung in-expose ko na binugbog ni yung sinapak na abogado dyan sa PDEA ni, who's that? Si Lazo. Diba? Fake news ba yun? Nagtiwala yung mga informante sa akin, kaya ako ang ulirang ina. Ang ulirang palangga na nag-i-expose ng mga ebidensya. Hindi nyo kasi kayang gawin yan. Mainstream media, it's either takot kayo o maapektuhan ng inyong negosyo, kaya ayaw nyong ibalita ang mga katotohanan. Sinasabi nyo lang kapag ako ang nauna sa expose ay fake news yan. Kasi walang balita sa media yung mga in-expose ko.
Kaya sasabihin ninyo, ay, fake news si Maharlika. Pero duwag lang kayo. Kasi halos lahat ng in-expose ko, patungkol sa smuggling, patungkol sa kidnapping na ginawa ni Marcos at ni Lisa Tanas sa pakipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ni Maria Louie Barcelon, na asawa ni Teddy Boy. Ayan yung mga yan. Ayaw niyong iulat. Sinabi ko yan sa Dahig. Sinabi ko yan kay Maris Umali. Sinabi ko yan sa bilyonaryo kay Karen Jimeno. Mga badama yan, no? Yung mga yan, mga kaibigan ko na yan. O, di ba? Kaibigan ko sila. Hindi naman kami nakikita. Hindi kami nagkaroon ng chance na, nung nandoon ako. Sinabi ko sa inyo lahat yan. So, naintindihan ko sila. Pati yung lahat ng reporter, sinabi ko sa inyo na ito, si Sheena Makapinig, baka gusto nyong kunin ang istorya niya. Kasi ito ay public interest. Hindi ko to ginagawa para magmalay ng tao, magkaroon ng malicious intent. Sinabi ko yan sa kanila palangga. Karen Jimeno ng bilyonaryo, ma'am, baka pwede naman i-take up nyo na yan, yung kidnapping ni Lisa Tanas. Miss Maris Umali na naging friend ko, in fairness, she seems so nice. Wala akong masabing against kay Maris kasi napaka-ayos naman yan nung nandoon kami. Yung isa doon, I think Inquirer, nandoon. Sinabi na mismo ng Vice President. Dahil sinabi ko rin kay Inday Sara yun eh. Yes ma'am, sabi niya. Nakita nyo yung interview ko sa kanya, di ba? Nung nandoon, random interview lang yun, na mayroong item, merong doon nakalagay sa ISAP, sa AFP, na meron talagang ginawa si Lisa Tanas na pinakidnap yung dalawang bata, yung anak ni distressed mother, at nag-fabricate sila ng crime. Yan yung mga, yan ba ay fake news? No less than the Vice President, in-acknowledge yan. So nasa mga kamay nyo na yan, mainstream media. And I totally understand nga itong mga reporters na ito. Kaya alam nyo, hindi ako nang-aaway ng reporters sa field. Nakita nyo, bait-bait ko doon, di ba? Kaya nga, wala nang away-away nang dumating ako. Ibig sabihin, peacemaker ang lola nyo. Di ba? Miss Maris Umali. Pero alam na nila yan. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, it's up to you kung iti-take up nyo yung balita na yan, but ito is public interest. You talk about life. Yung buhay ng dalawang bata na kidnap ni Lisa, nakapagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng asawa niya, si Mila, yung secretary, ang ISAP, ang DFA, ang DOJ, nagsabuatan sila lahat. Pero bakit ayaw ninyo itong i-take up? Mainstream media, Corina Sanchez, News 5. Diba? Si distressed mother willing magpa-interview sa inyo. Pag ito ay tinake up nyo, boom! Tataas ang rating ninyo. Pero bakit ayaw nyong gawin? Kaya ang mga whistleblowers, ang mga tao sa gobyerno, ay walang tiwala sa inyo. Kaya kay Maharlika sila nagsusumbong. Yun. Then you talk about paano ko bini-verify itong mga information na ito. Nasagot ko na yan. Yung mga information, galing yung mga dokumento, galing sa ating, ang tawag dito, sa ating mga informante, ay kitang-kita nyo na. Ang sabi pa dito ni Clarissa Taratara, sabi dito News 5 ito, binabasa ko kayo. May payo si Presidential Communications, Yusek Clarissa Taratara. Okay, sa publiko daw, sa nalalapit na, bilang Pilipinas. Sabi niya, sa taong bayan, tingnan nyo muna kung itong sinasabi ng mga napapanood sa TikTok, sa YouTube, totoo ba? Kasi nakikita natin opinion, pero ang opinion ay based rin pala sa walang katotohanan, hindi verified. Alam mo kasi, yung doon sa tanong kay Byron, ang sagot niya opinion, ano ba sinabi niya, bakit sinasabi niyang opinion? Na parang sinasabi niya yata doon na merong malaking I don't know the context, pero sasagutin ko to. Ito, ayokong sagutin yung na hindi ko alam ang punot dulo. Ngayon, ang sinasabi ni Taratara dito, may basis ito. Nasabi niya, taong bayan, tingnan niyo muna kung ito ay sinasabi, ang sinasabi ng mga nakapanood sa TikTok, sa YouTube, ay totoo ba? Okay? May katotohanan to. Pero ang question, ito ba'y pinapractice ng gagang to? May katotohanan ba na yung tulay, na sinasabi niya na yung tulay, kaya inilipat ang budget ng PhilHealth doon sa infrastructure project kasi ito ay nakakapaloob din sa health. This is also connected sa health o sa PhilHealth. Kasi daw yung tulay na pinagawa, ito ay dadaan ang mga tao para i-reach ang pasyente. Magaling siya magsalita ng kasinungalingan. Diba? Ito ba ay ginagawa? Ito ba media? Inano nyo ba to? In-squish nyo ba? Piniga nyo ba? Itong gagang to, na paano, sinong nag-interview sa kanya? Si Carmina
Carmina, pangalan nun, basta Carmina. So, pinigyan nyo ba itong bruhang ito? Hindi, di ba? Pero ang gusto nyong pigain, ang gusto nyong buwisitin, dyan sa inyong mga debate ay ang social media influencers. Di ba? So, nalibitan nyo ako para masaya, para mas mataas ang engagement nyo. Hello? Di ba? Ngayon, ano pa? Sana binerify mo. Dapat pinupush mo, gaga, ang amo mo na mag-hair follicle test. At i-push mo ang amo mo na mag-file ng defamatory case kay Maharlika dito sa California. Hindi dyan sa Pilipinas kasi wala akong address dyan. Huwag kayo mag-invento ng kajotahan nyo ng peking address. Kaya ang mga tao minamahal si Maharlika, minamahal ang mga social media influencers kasi totoo ang sinasabi ko dito. Buwis buhay nga. Tapos ngayon, ang ginagawa nyo mga buwaka ng ina ninyo, magkakaso-kaso. Diba? Mananakot, i-intimidate si Maharlika. Kasi syempre, diba? Ano ginagawa ni Maharlika? Ini-expose ko lahat ng kajotahan ng Bangag Administration, magsimula sa smuggling, sa pulburon, sa kidnapping, sa panggigipit sa mga pulis, panggigipit sa, yung mga expose natin. Yan yun mga kababayan. Kaya kung ako ang nandoon, tutusukin ko lahat ang mga kipay nila sa aking sagot. Not literally. Kaya itong si Taratara, mamimilipit ang dila nito. Kung nandoon ako sa kanilang debate na yon. Kasi sinungaling to eh. Walang isang doon eh, na okay naman yung mga sagot nila, pero ako yung pinaka-the best, doon, opponent. Para sampalin ng katotohanan, itong gagang ito. Hindi po lahat ng napapanood nyo, naririnig nyo sa social media ay totoo. Totoo naman sinabi niya, pero hindi lahat ng sinasabi mo gaga ay totoo. Dahil hindi totoo na sinasabi nyo na si Marcos Jr., hindi nyo nga sinasabi. Dahil sinungaling kayo na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. Ayaw nyong i-dignify ang sagot ay ang issue na yan kasi alam mo gaga ka na ang amo mo ay addictus benedictus. Dumudugo ang gilagid, nahulihan na sumisinghot ng pulburon habang ito ay uma-attend ng what? Araw ng Kagitingan ng 2024. Kailangan mo ba bang i-verify yan? Putang ina, nandyan na nga Tama ba yun? Rape ipsa locator ba yun? Tingnan natin. Google natin yun. Baka mali. Ano ibig sabihin nun? May abogado ba dito? Tingnan natin ha. Okay. Latin. Ano pa yung sinasabi nila dito? Mga palangga. Ito. Dali lang. Sabi ng mga hitad, mga siraulo din to eh, di ba? Wala sa ayos.